Nais ko lang po magpasalamat sa Lord sa dakila pong bagay na ginawa po ng Lord sa buhay ko, sa bawat favor and provision po na ibinibigay po ng Lord sa atin. Naalala ko po last January nung nag-first fruit po ako. And then, yung favor po ng Lord is nandiyan po agad. Meron pong pending na review program ng Radtech, yung isang bagong review center na tinatayo. 2012 pa po nila pinaplano yon pero hindi po nag-work. Then, dahil nga po dun sa pagbibigay po natin ng first fruit po natin, ibinigay na po agad nila yung MOA or Memorandum of Agreement na nagpapakita po na magiging operational na po yung pinaka-review program po natin. Then nakasaad po dun sa program na yon na kahit wala po tayong ilalabas na miski singkong duling, wala po tayong ilalabas, pero sa kikitain po ng review center, meron po tayong percentage. Ibig sabihin po, ginawa po tayo ng Lord na stockholder. And then one time naman po, nag-decide po ako na ibigay po yung motor ko sa Panginoon para magamit po sa ministry. Then dahil nga po doon, again, pinagpala pa rin po tayo ng Panginoon. Yung halaga ng motor na ibinigay natin, pinalitan po ng Lord ng isang favor. At hindi lang po basta ordinaryong favor, kundi biyaya at pagpapala po talaga. Meron pong isang school sa Bicol na nangangailangan po ng dean or program director ng School of Radtech ng College of Radiologic Technology. Isa rin po itong Christian school kaya favor din po at blessing din po ng Lord dahil nga po kinukuha po nila tayo na maging dean po nila. Bagamat yung edad po natin ay bata pa, pero yung position po na ibinibigay po sa atin ng Lord ay hindi po masukat. Kung isipin po natin, napakarami pong nasa posisyon ang naghahangad na maging dean, pero dito po sa isang pagkakataon pong ito, dahil nga po sa pagbibigay natin at sa pagiging tapat po natin sa pagbibigay, yung Lord na po mismo yung nagpo-promote sa atin. So kahit hindi tayo qualified na maging dean, sila na po yung naglalakad para maging qualified po tayo as dean. Sa Bicol, pag pumupunta po tayo, nagtatravel po tayo, ang ginagawa lang po natin doon is mag-supervise, then magturo sa mga kabataan about ng revival, then mag-encourage sa bawat kabataan na mabuhay kagaya ng Panginoong Jesucristo. Sa PGH, na-promote din tayo dun po sa atin pong trabaho bilang Clinical Radiologic Technologies. Pinromote po tayo as permanent. Dati po, contractual lang po kami for 2 years. Then, after po nun, yung mga nauna po sa aming pumasok, sila po yung na-promote. Pero nakasama po ako sa promotion dahil nga po sa favor ng Lord. Yung iba pong nauna sa akin, hindi po sila na-promote at ako po ang isa sa na-promote. Kaya nagpapasalamat po ako sa Lord sa dakilang blessing na ginagawa niya po sa buhay natin at sa pagkakagamit niya po sa atin mightily in this end time. Pinagpe-pray po natin yung mga cancer patients sa PGH, yung mga may sakit, may karamdaman, binibigyan po natin ng tracts at sila pong lahat ay natutuwa, nagagalak and nakakatanggap po sila ng kaligtasan. So, ini-encourage ko rin po ang buhay ng bawat isa na maging biyaya at pagpapala po tayo sa Lord. Totoo po talaga yung mga aral ni Apostol. Talagang papasok sa puso't isipan mo ang mga maririnig mo. Nabuksan ko yung Channel 4. Nakita ko si Apostol na nanawagan. Yung panawagan niya noon, kinabukasan na kahit di pa ako nakaka-attend dito, naghulog na ako kaagad sa bangko. Noong nagbigay po ako sa panawagan ni Apostol, dumami po yung mamimili sa tindahan namin kahit na napakaliit lang niya, pero hindi nauubusan ng tao. Yun po ang pagpapalang inaano sa amin ng Lord. Noon pong wala pa ako sa gawain ng Panginoon, hindi pa po ako nagbibigay noon. Parang hirap po ako sa pagbabayad namin ng ilaw, ng tubig. Pero nung nakapagbigay na po ako, naging madali po sa akin ang lahat. Kaya kayo po, ini-encourage ko po kayo na magbigay din kayo sa gawain ng Panginoon. Talaga pong totoo na ang pagpapala ng Diyos ay ibabalik sa inyo ang siksik, liglig at umaapaw. Rin po ang Lord sa buhay namin mula nang nagdadalo po kami dito. At nagpitpol po kami sa pagbibigay. Marami pong favor na binigay ang Lord sa amin. Dati po hirap na hirap kami sa pinansyal at saka yung sa bayarin ng bahay. Tapos nung nagpitpol kami sa tithes, tapos pag nananawagan po si tatay, nagbibigay po kami.
Yung amo po ng asawa ko, ginamit po ng Lord. Binigyan po niya kami ng bahay na libre, wala na po kaming upa. Tapos hindi pa po dyan, yung anak ko po na yung bunso, pinag-aaral po ng amo ng asawa ko. Libre po yung tuition sa private po. At saka yung lahat po ng gamit namin, talagang pinapadeliver po ng amo ng asawa ko, mga bago po sa bahay namin. Hindi na po kami bumibili ng mga appliances kasi binigay na ng Lord lahat, pati yung mga sopa. Ganun talaga pong napakabuti po ng Lord sa buhay namin. Ang asawa ko po ay personal driver po. Naiinggit po yung mga kasama niya sa trabaho dahil nga po yung mga favor nga po ng amo niya nasa kanya palagi. Lagi po siyang sinisiraan. Pero rin po ang Lord talagang tunay nga po, tapat siya sa mga pangako niya, sa mga anak niya. Na talaga pong hindi po natatanggal ang asawa ko doon kahit anong ginagawa ng mga kasama niya. Pinatunayan po ng Lord na kapag tayo sumunod, nagbibigay, talaga pong ang mga pangako niya mararanasan natin. The more siya na sinisiraan, the more na ang favor po ng Lord, palagi po naming nararanasan. Tsaka yung mula nang nakakilala kami, nagbibigay ako sa Lord, hindi na po nagiging sakitin yung mga anak ko. At in-encourage ko po kayo na magkaloob, magbigay ng walang sawa, walang tigil para kayo rin po maranasan ninyo yung naranasan naming mga biyaya at pagpapala.